Ngayong gabi, 100,000 order agad. Malalaking mansanas. 10.7 pesos, 10 kilo, may free shipping pa. Sa loob lang ng 3 minuto. Ang viewers sa live stream, iyak na lalagpas ng 100,000 online. Xiaoming, anong ibig mong sabihin? Ang mga mansanas na yan, ay lumang stock mula pa noong nakaraang taon. Na-evaporate na lahat ang tubig. Nakatakda na yan itapon. Ibebenta mo pa sa fans? Yan Chuan, bakit ka ba ganyan ka-emosyonal? Sa internet, ang usapan ay emotional value. Basta mura ang presyo. Wala silang pakialam sa lasa. Boss Chu, tingnan mo ang data model. Siguradong malaki ang benta nito. May dati ng empleyado na kumontra kay Xiaoming. Kinabukasan, pinatalsik siya ni Boss Zhou. Dahil hindi daw siya nakakasabay sa modernong pag-isip. Ang internet. Pero teka, Yan Chuan, may problema ka ba sa mga pinili ko? O sadyang hindi mo lang maintindihan? Ang tinatawag na business closed loop ay nakalimutan ko. Sa tulad mong napasok lang dahil sa koneksyon. Sayang lang ang laway ko. Kung i-explain ko pa ang conversion rate, dapat hindi ko na lang tinanong. Xiaoming, 10.7 pesos, free shipping para sa 100,000 order ng lumang mansanas. Mas mabuti pang dumiretso ka na lang sa harap ng ETI. Maglagay ng banner na nagsasabing nandaraya tayo sa negosyo. Mas mabilis pa, yang kamatayan. Kalokohan. Alam mo ba kung ano ang traffic generation? Ang alam ko lang ay gulo. Una, pagkatapos matuyo ang mga lumang mansanas, ang pinakamalaking sukat ay 70 mm lang. Ang inilista mo ay 85 mm na malaking mansanas. Malinaw na hindi tugma ang lawan at description. Paano ko malalaman? Hindi ko naman sinukat isa-isa. Pangalawa, sobra ang preservative. Ang batch na ito ay nakaimbak ng mahigit 8 buwan. Kapag inalis sa cold chain at ipinadala sa ordinaryong logistics, magiging putik yan sa loob ng 3 araw. Aunti lang naman ang idinagdag. Kailangan mo pa bang pagpilitan yan? Pangatlo, ang bobo mong RI algorithm. Isang multa at bayad pinsala ay hindi bababa sa 50 pesos bawat order. 100,000 order na pumalpak ay 5 milyong kakulangan. Ikaw ba ang magbabayad mula sa sarili mong bulsa? O tatakas ka na lang? Isang hampas lupa na araw-araw nasa bodega. Nagkakalkal ng putik. Naglakas loob pang questionin ang logic ng pagpili ko ng produkto. Sa ngalan ng studio, ipinapahayag ko. Tanggal ka na. Umalis ka na agad. Tiyo Kapitan, narinig mo. Pinapaalis na ako. Alam ko, Chuan. Tiyo, anong silbi kong alam mo? Kailangan mong papayagin ang mga amo rito. Nabawiin ang kontrata ng supply sa bangay. Chuan. Ang batang Sitsuking ay apo ko. Siya ay isang walang alam. Nabuyo lang sa e-commerce. Ang pera roon ay pinaghirapan ng buong nayon sa pag-upa ng lupa. Nagtatrabaho ka sa malaking supply chain dati. Kung hindi mo siya tutulungan, ang lahat ng tao sa nayon ay magugutom. Tiyo, ang ganyang uri ng laro ng kapital na nakabatay lang sa data ay sisira sa mga magsasaka sa huli. Hindi ko na kaya. Kung hindi mo kayang gawin, sige. Ang mahigit 10 greenhouse na ito, susunugin ko na lahat bukas. Wala na akong mukhang ihaharap sa mga kababayan ko. Magpapakamatay na lang ako. Huwag, huwag. Mananatili na ako. Sige na. Tandaan mo, sa loob ng 6 na buwan na ito, anuman ang gawin ni Suking, kailangan mong panindigan ang kapakanan ng mga kababayan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Paas ay kabubuhay ng buong nayon. Sa loob ng 6 na buwan na ito, gamit ang dati kong koneksyon. Pinababa ko ang gastos sa pagpapadala ng Shonda Cold Chain ng 70% at nabawasan ang sira sa 1% para lang masalba ang reputasyon ng studio. Pero ang lahat ay napunta kay Xiaoming na ginagamit niya para magyabang sa harap ng kamera. Talaga nga namang hari ka ng live selling. Gamitin mo ang utak mo, hindi ang bibig mo. Yan Chuan, ulitin ko. Tanggal ka na. Umalis ka na agad. Kapag kumayag na si Tiyo Kapitan, kahit 1 segundo, hindi ako magtatagal. Yan Chuan, Greenfield Studio ito. Ako ang may-ari. Walang kinalaman ang barangay dito. Umalis ka na agad. Huwag mong guluhin ang promo natin mamaya. Chu King, sigurado ka bang isusugal mo ang pinaghirapan ng buong nayon? Ayoko nang ulitin pa. Sana maging kusa ka. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Boss Chu, bakit mo pa kinakausap yan? Nagyayabang ka lang dahil sa koneksyon mo kay Tiyo Kapitan. At dito ka lang kumakain ng walang ginagawa. Aw-aw, para kang basurero kung manamit. Ngayon, nagsalita na si Boss Chu. Hindi ka pa ba aalis? Kung hindi, ano? Ang relo ko, naglakas loob kang itulak ako? Alam mo ba kung magkano ang customized na green water ghost na to? Magkano? 80,000. Ang hina ng pundasyon mo. Sino ang sisisihin kung hindi ka makatayo ng maayos? Yan Chuan, sumusobra ka na. Nanggugulo sa meeting. Sinasadyang sirain ang ari-arian ng empleyado. Bilang may-ari, formal kitang ipinapaalam. Tanggal ka na. Bayaran mo agad ang pinsala ni Xiaoming ngayon. Tapos, lumayas ka na. Boss Chu, bagong bili ko lang yan noong nakaraang buwan. Kung hindi siya magbabayad ngayon, hindi ko siya papalabasin dito. Ipapapulis ko siya. Sige, babayaan ko. 80,000, di ba? Anong 80,000? 800,000 yan. Ha. Ang relo na yan ay may espesyal na mekanismo.
Walang katumbas na halaga yan. Mura pa nga ang 800,000 para sa'yo. Kung ayaw mo, ipahusga mo sa kanila. Nga, Kuya Zhao. Ang relo na iyan halatang mahal. Tanggapin mo na lang, manager yan. Natural lang na bayaran ang sinira mo. Pero sa 3,000 na sahod mo, baka hanggang sa susunod na buhay mo pa iyan mabayaran. Bilisan mo, bayaan mo ako. Kung hindi mo talaga kayang bayaran, lumuhod ka at yumuko ng 3 bises sa akin. Dilaan mo rin ang dumi ng tsaa sa sahig. Baka bawasan ko pa ang babayaran mo. Hindi na ba madadagdagan ang 800,000 pesos? Anong ibig mong sabihin? Magdala ka ng 800,000 pesos cash sa Greenfield Studio. Ngayon na, agad-agad. Ha ha ha. Yan Chuan, nababaliw ka na ba? Nagsabi ka lang na magpadala ng 800,000 pesos. Inaakala mo bang ikaw ang Diyos ng kayamanan? Nagtatrabaho ka pa sa probinsya? Nagpapangga? Tama na. Sasabihin ko ulit. Umalis ka na ngayon. Hindi mo na kailangang bayaran ang relo. Pero mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa studio at sa akin. Sigurado ka? Sabi ni Boss Chu, umalis ka na. Bakit ka pa nandito? Umalis ka. Naghahanap ka ng gulo. Security, palabasin niyo siya. Boss Zhang. Ang Boss Zhang ng Shanda Cold Chain Logistics. Bakit kayo pa mismo ang dumating? Para ba ito sa ngayong gabi? Ang pag-coordinate ng 20 cold storage truck. Chuan, narito ang 800,000 pesos na hiniling mo. Si Boss Zhang mismo ang nagdala ng pera kay Yan Chuan. Hindi nga siya pinansin ni Boss Tzu kahit nagmakaawa ito. Ano bang background ni Yan Chuan? Salamat sa pagpunta mo mula sa malayo. Chuan, ano bang pinagsasabi mo? Kung hindi dahil sa'yo noong una, tinulungan mo akong i-optimize ang algorithm sa pag-dispatch ng sariwang produkto sa buong probinsya. Matagal nang nalugi ang Shunda. Kung mayroon kang ipag-utos, sabihin mo lang. Maaari ka nang umalis. Sig. Boss Tzu, nagpupulong lang, nagbabasag na ng baso at nagapalo ng mesa. Ang gulo-gulo, ang ganitong klase ng walang kayusang grupo na walang patakaran sa pamamahala. Ang 20 refrigerated trucks na nakaschedule ngayong gabi, kinakansela ko lahat. At mula ngayon, ang aming murang fleet ng Shunda ay hindi na rin magseserbisyo. Sites po, Boss Zhang. Boss Chu, ang 100,000 orders ngayong gabi ay umaasa sa refrigerated truck fleet ng Shonda. Ngayon, wala nang sasakyan. Kung ipapadala sa ordinaryong courier, lahat ng mansanas ay mabubulok sa daan. Bilisan mo, pakiusapan mo si Boss Zhang na ibalik ang fleet. Kung hindi, kapag kinalaban mo ang ganyang kalaking boss, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Anong pakialam ko? 800,000, walang bawas. Ngayon, akin na ang sirang relo na yan. Guard, ibigay sa kanya ang pera. Binayaran ko na ang relo mo. Ngayon, Pag-usapan naman natin ang bayad sa cellphone ko. Binayaran ko na ang relo mo. Ngayon. Pag-usapan naman natin ang bayad sa cellphone ko. magkano ba ang halaga ng sirang Android phone? Hindi mahal ang hardware. Pero nasa loob niyan, ang Provincial Academy of Agricultural Sciences, ang top secret soil test data ng 20 distrito at county sa probinsya, Original na data. at isang cold chain, temperature control core code na walang backup. Ang gastos sa pag-cover ng data, mga 5 milyon. 5 milyon? Yan Chuan, nagloloko ka ba sa pera? Legal lang na kunin mo ang 800,000 mula sa akin. Ako ay nagdedemanda ayon sa presyo ng merkado. Dito ka lang magagali. 5 milyon? Yan Chuan, nangungutong ka. Alam mo ba ang batas? Tatawag ako ng pulis ngayon. Makulong ka. Siege. Imitahin ko rin ang police station, ang Agricultural Academy, at ang ETI. Magkakasama. Para tingnan natin kung magkano ang kickback na nakuha mo sa 30 free farms na hinawakan mo nitong nakaraang 6 na buwan. Yan Chuan, tama na. Wala akong pakialam. Anong sirang data ang nasa phone mo? Umalis ang sasakyan ni Boss Zhang dahil sa'yo. Ang lahat ng pagkalugi ng studio ngayon. Isinisi ko lahat sa'yo. Ngayon, dalhin mo ang mga basura mo at lumayas ka sa Greenfield. Guard. Chu King. Ang 100,000 order na yan ng lumang mansanas. Kapag isinakay lang sa ordinaryong truck, ang pangalan ng Greenfield ay tuluyan ng masisira. Kung hihingi ka ng tulong sa akin ngayon, may oras pa ako para panagutan si Tio Kapitan. Kikita pa rin ang Greenfield kahit wala ka. Huwag kang magpakalat ng takot dito. Sawa na ako sa ganyang ugali mo. Yan Chuan, gago ka. Ang galing mo, Boss Chu. Dapat matagal nang inalis ang salot na yan. Huwag kang mag-alala, sa 100,000 order na promo ngayong gabi. Ginagarantiya ko na tayo ang magiging number 1 sa buong network. Tungkol naman sa cold chain fleet. Kung ayaw ni Boss Zhang,
Maami namang gustong gumawa. May kilala akong ilang kaibigan na nagmamaniho ng long haul. Kalahati lang ang singil nila kumpara sa syunda. Dito, makakakita pa tayo ng dagdag na kita. 200,000 na pagkakaiba sa presyo. Pumunta ka agad sa live stream room. Ibenta muna ang 100,000 order. Ako na ang bahala sa logistics. 100,000 order, mga kapatid. Naubos lahat ang 100,000 order sa isang igla. Salamat sa suporta ng pamilya. Ang pagpapaalis kay Yan Chuan. Ang pinakatamang desisyon na nagawa niya sa buhay niya. Wala nang matigas na Yan Chuan na humahadlang. Wala nang matigas na Yan Chuan na humahadlang. Ang dali palang kumita ng pera. Boss Tzu, Nailabas na lahat ng Y-bill para sa 100,000 order. Pero hindi ka siya sa cold storage. Nakatambak na lahat sa sementadong lupa. Ang init ng panahon, parang singawan. 35 degrees Celsius ang init. Kung hindi may sakay sa refrigerated truck, bulok na lahat yan bukas ng umaga. Sobra na sa kapasidad. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko si Boss Zhang. Walang kooperasyon na hindi kayang ayusin ang pera. Boss Zhang. Ako siksuking mula sa Greenfield. Kanina sa conference room. Mainit lang ang ulo ng lahat. Ibalik mo ang 20 truck ngayong gabi. Dagdagan namin ang freight fee ng 5% mula sa orihinal na presyo. Boss Tzu, hindi ito tungkol sa pera. Wala akong maibibigay na truck ngayon. Dagdagan ng isa 0%. Negosyo ay negosyo. Walang ayaw sa pera. Umalis na si Yan Chuan. Sa inyo na lang ang eksklusibong linya ng Greenfield. Tzu King. Sa tingin mo ba kailangan ng syunda ang freight fee mo? Sa tingin mo ba, binigyan kita ng 30% discount noon dahil sa maganda ang tingin ko sa'yo? Itong walang kwentang studio na nagtutulungan sa mga magsasaka. Sasabihin ko sa'yo, 6 na buwan na ang nakakaraan, pumutok ang ammonia pipe ng main warehouse. Napilay ang fresh dispatch system ng buong probinsya. Si Yan Chuan ang dumating ng hating gabi at inayos ang kubo gamit ang kamay niya. Gumugol ng 3 oras para muling isulat ang temperature control code. Iniligtas niya ang syunda. Ginagamit ni Yan Chuan ang pabor na yon para lang makakuha ng 70% diskwento. Para sa Greenfield studio mo mula sa syunda. Bawat gabi, natutulog siya sa sirang bodega mo. Tinutulungan kang suriin ang mga produkto. Pero tingin mo sa kanya, pulubi lang. Ngayon, umalis na siya. Dagdagan mo man ng isa 0% ang offer. Hindi pa tapos ang kontrata, Boss Zhang. Layas, Boss Tzu, naayos na. Pinapunta ko na ang truck fleet ng mga tropa ko. 10-12.6 meter na malalaking truck. Nasa labas lang ng factory. Ang shipping fee ay isasangkapat lang ng syunda. Dito tayo kikita ng todo. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Luma na lahat yan. Manipis na ang balat. Babagsak lahat yan kapag nahulog. At sa init ng panahon na to, hindi nyo nilalagyan ng ASAPAC. Tapos pinapatungan nyo lang sirang tela. Lahat yan mabubulok sa loob. Bahala ka diyan. Per piraso ang bayad sa akin. Sino ang may panahon maging maingat? May dagdag bayad ang ISPAC. Ikaw ba magbabayad? Boss Tzu, hindi pwede to. Hindi pwedeng ipadala ang truck na to. Lech Flan, wala kang alam. Boss Tzu, hindi na makukuha ang shipment. Gusto na mag-refund ng mga mamimili bukas ng umaga. Habang mainit pa ang bentahan. Ipadala na lahat para tapos na. ay load lahat at ipadala bago mag-umaga. Bilisan nyo riyan. Alas 5 ng umaga, umalis ang unang truck na puno ng mansanas. Nakapagtipid siya ng 200,000 pesos sa paggamit ng wildcat na truck. Walang nakapansin na kanina lang, sa sementong kinaroonan ng truck, may naiwang kitang-kitang maitim na mansa ng likido. Ito ang maasim na katas mula sa mga lumang mansanas, na mabilis na nabulok at lumambot sa 35 degree na init. Dahil sa marahas na pagkakasiksik, ang katas ay tumagas. Mula sa ilalim ng mga punit na karton, 100,000 na time bomb ay ipinadala na sa iba't ibang sulok ng bansa. Kuya Chuan, bakit hindi mo kinuha ang bayad sa biyahe? Sa kalagitnaan ng gabi pinapapunta mo ko sa studio. Akala mo ba delivery boy ako? 800,000 cash ang pampatunay. Nakapunta ako ng walang satsat. Salamat. Ang Greenfield Studio ay hindi talaga karapat-dapat sa iyo. Itong appointment letter. Matagal ko nang inihanda, mga 6 na buwan na. Green Source Agricorp Quality Control Director. Basic salary na 20,000 pesos. 15% ng profit share sa katapusan ng taon. May problema ba kung magsisimula ka na agad ngayon? Walang problema. Sa cold storage muna ako. Yung batch ng crispy pears na dumating kagabi, kailangan kong sukatin ulit ang tigas.
Yung batch ng crispy pears na dumating kagabi, kailangan kong sukatin ulit ang tigas. Sa wakas, nakuha na rin natin ang taong ito. Ipaalam sa lahat ng manager ng parke. Simula ngayon sa quality inspection. Si Yan Chuan ang may huling desisyon. Sino mang maglakas loob na maglagay ng bulok na prutas. Diretso sa labas, Habang si Yan Chuan ay inaayos ang quality control ng Green Source Agricorp, 30 kilometro ang layo sa King Shuigao Orchard. Boss Zhao, sa wakas dumating ka na. Kalbong Li, Huwag mo akong bolahin. Yung matigas ang ulo na si Yan Chuan. Umalis na. Ako na lang ang magdedesisyon sa pagpili ng produkto simula ngayon. Gusto ko ang orchard mo. Ay, Boss Zhao, napakabait mo. Kung sa presyo naman, ang presyo ay ayon sa market value. Pero gusto ko ng 20% kickback para sa akin. Cash, walang bank transfer. Alam mo ang patakaran, di ba? 20%? Napakalupit naman yan. Hindi naman kalakihan ang kita sa prutas na ito. Kung sa tingin mo malaki, edi ipabulok mo na lang ang mga prutas sa lupa. Nakakabenta ako ng 100,000 orders sa isang gabi ng Livestream. Mabubuhay ka na sa isang bagsakan. Kung ayaw mo, maaming nakapila na nagmamakaawa sa akin. Sech, ako na. 2%, 2%. Boss Zhao, ayos na yan. Ano to? Wala yan, impossible. Umuulan kasi nitong mga nakaraang araw. Kaya may kaunting marka ng hamong. Hindi yan problema, malutong pa rin. Wala akong pakialam kung anong marka yan. Ilagay mo sa kahon at ipadala. Tutal, ipadadala lang naman yan sa mga dukhang yan sa Livestream. Hindi pa naman sila nakakakain ng masarap. Kahit bulok naman sanas pa yan. Kapag sumigaw ako sa harap ng kamera, mag-agawan pa rin sila. Hahaha. kung ipapadala mo iyang mga mansanas na yan. Ang pangalan ng Greenfield ay masisira sa loob ng 3 araw. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam dito? Apple core rot. Ang lupa sa orchard na ito. Ay malalim nang naapektuhan ng fungus. Ang ganitong uri ng mansanas ay hindi lang mapait ang lasa, kundi madali ring mabulok. Sa normal na temperatura, magkakaroon na iyan ng amag sa loob ng 1 araw. Boss Lee, noong nakaraang buwan, ang inyong rural bank ay itinigil ang inyong pautang. Dahil sa sakit na ito, di ba? Ikaw na probinsyanang hindi ko alam kung saan nanggaling. Alam mo ba ang internet mindset? Ako ang top seller ng Greenfield Studio. Dati, ang studio, milyon-milyong benta. Lahat yan ako ang nagdala. Kung wala si Yan Chuan, ang bobong pabigat na yon, double pa sana ang benta ko. Ang selection logic mo ay humingi ng 20% kickback kay Kalbong Lee. Tapos ibenta ang bulok na mansanas sa fans. Na-record ko yan. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Anong silbi ng recording? Personal na kasunduan namin, yan ni Kalbong Lee. Sino ka ba para makialam? Binalaan kita. Kung kinalaban mo ang Greenfield Studio, sisiguraduhin kong hindi kayo makakabangon dito. Ako si Suksya Oksiao, manager ng Green Source Agricorp. Tungkol naman sa Greenfield Studio. Mas mabuting magdasal ka na lang na ang 100,000 order ng bulok na prutas na pinadala kagabi ay makarating ng maayos. Pwede, nagpapanggap pa. 100,000 order na makakarating ng maayos? Makukuha ko na ang 100,000 na komisyon ko. Anong tinitingin-tingin mo? Bilisan nyo, pitasin ang prutas at ilagay sa kahon. Ibibenta ko na yan bukas ng gabi. Kapag tinanggal ang murang shipping fee ng Wildcat na kumpanya, ang netong kita sa 100,000 order na iyan ay 500,000. Ito ang nangyari pagkaalis ni Yan Chuan. Ang unang alon ng malaking tubo na natanggap ng studio. Boss Xu, kanina. Ang mga tao mula sa sige ng bayan ay dumaan. Ano ka ba? Regular na inspeksyon lang yan. Abisuhan ang bodega. Tuloy ang bigating promo ngayong gabi. Nagdagdag ng pondo si Zhao Ming. Nakakuha ng batch ng Red Fuji mula kay Kalbong Lee. Kalahati ang mas mura ang presyo ng bili. Direktang target ngayong gabi ang 300,000 orders. Pero ano? Ang customer service backend ay biglang nakatanggap kanina ng dose-dosenang reklamo tungkol sa anomalya sa logistics. Sabi ng mga mamimili doon, nakatanggap sila ng tawag mula sa courier company. Tumanggi silang i-deliver ang package. Anong klaseng courier? Yan. Sabi ng delivery guy, lahat ng kahon ay tumutulo. Ang mga karton ay kinakapitan ng amag at mabaho. Direktang tinanggihan at ibinalik para sa refund. Ang masamang kutob kahapon ay muling bumalik sa isip. Boss Xu, masama na. Nag-aalarma na ang sistema ng backend. Sa 100,000 order, lahat ng ipinadala sa mainit na probinsya sa Timog. Ang kahilingan para sa refund ay umabot sa mahigit 3,000 sa loob ng 1 minuto. At ang bilang ay patuloy na tumataas. Ano nang sinasabi mo? Puro nakakalasong bad reviews. Boss Chu, lahat ng prutas ay nabulok at naging putik.
Sumabog na ang time bomb. Ito ba ang may hawak ng Greenfield Studio? Tumatawag kami mula sa complaint center ng aming district office. Sa nakalipas na 1 oras, nakatanggap kami ng maramihang reklamo laban sa inyong tindahan Na umabot sa mahigit 4,000 kaso. dahil sa malubhang false advertising at mga issue sa food safety. Kaya inuutusan namin kayo na itigil agad ang lahat ng pagbebenta at makipagtulungan sa investigasyon. Boss Chu, pilit na nag-access ang platform admin sa ating backend. At na-freeze. Umabot sa 50,000 ang refund requests. Puro refund only ang pinili ng mga buyers. May kasama pang key fake item, triple compensation. At hinihingi pa nila ang triple compensation. Nakapagbukas pa sila ng group chat para mag-organize. At inuudyukan ang buong platform na i-report tayo. Nasaan si Xiaoming? Anong ginagawa niya? Sabihin mo sa kanya na mag-broadcast at pakalmahin sila. Nasa live room 2 si Brother Zhao. Nagmamura siya sa mga viewers. Walang hiyang mga negosyante. Walang hiyang mga magkamalasing kayo. Sana kayong mga kaya walang mga mga sira ulo kayong mga magnanakaw. Kasinungalingan. Nasaan ang mods? Bakit hindi kayo kumikilos? Iban ninyo agad ang mga nagtutulak ng hat sa chat. Nainggit lang ang mga competitors, di ba? Nagbayad ng trolls para itira sa reputasyon ko. Ang 100,000 orders ko. Tunay na benta yan. Kaya anong karapatan yung pagdudahan ang sales ko? Idilat ninyo ang mga mata ninyo at tingnan ng mabuti. Ito ang mga mansanas na ipinadala ko. Crunchy! Kung may natanggap kayong bulok, kasalanan yan ang mga delivery driver ninyo na pabaya. Anong pakialam ko? 10.9 pesos, kasama na ang shipping. Kung ano ang bayad, iyon ang kalidad. Kung hindi ninyo afford, huwag kayong bumili. Umalis kayo sa live stream ko. Huwag kayong makunwari na importante dito. Nabaliw ka na ba? Chuking, anong ginagawa mo? Kahit negative publicity, publicity pa rin yan. Bulag ka ba? Umabot sa 100,000 ang nanonood kanina. Magbibenta pa sana ako ng kay Kalbong Lee. Ang murang mansanas na may mansa. Sa dami ng traffic, makakabenta pa ako ng 50,000 orders. Mabilis na mababayaran ang mga refund. Nananaginip ka pa rin. Tingnan mo sa trending topic. Anong kinakatakot mo? Walang memorya ang internet. Sa madaling salita, bukas ng umaga, magpupost ako ng apology video, pipiga ng kaunting luha, at matatapos na ang issue. Bakit mo ako sinuntok? Ipinapaalam na ang Greenfield Studio live stream ay nasasangkot sa malawakang pagbebenta ng fake Pang-insulto sa mga user. at nagdulot ng malaking negatibong issue sa publiko. Nilabag ang pinakamataas na patakaran ng platform. Simula ngayon, permanenteng sarado ang live streaming room na ito. Ang mga account ng mga responsableng tao ay tatanggalin. Ang mga taon niyang, inaghiapang, milyong-milyong followers account, ay naging data residue sa isang igla. Boss Chu, hindi ito tama. Hindi pwedeng gawin yan ang platform. Chuking, Xiaoming. Mula kami sa ITI. Dahil sa pagbebenta ninyo ng bulok na produkto, isinumit na ng platform ang abiso ng 3 times compensation sa aming ahensya. Ayon sa Consumer Protection Law, 100,000 problemang produkto na may average na 10.9 pesos. Refund ng isa at kompensasyon ng 3, kasama ang administratibong multa para sa false advertising. Ang kabuuang halaga ay tinatayang 4.5 milyong piso. Ayo bilang mga pangunahing responsableng tao, pakipirmahan ang notifikasyon at sumama kayo sa amin para sa investigasyon. 4.5 milyong piso. Ang account ng Greenfield Studio ay mayroon lang kaunting pera na naka-frozen. 4.5 milyon? Hindi ko kasalanan. Ako lang naman ay isang empleyado na streamer. Si Chuking ang nag-order ng mga produkto. At siya rin ang pumirma ng kontrata. Dakpin niyo siya. Nagulantang si Suking at biglang napatingin. Matinding nakatingin sa lalaking ito. Kanina lang, puno ka ng salita tungkol sa vampire na nang abuso ng fans. 5 araw lang ang nakalipas. Para lang mapanatili ang parasite na yan, personal niyang pinalayas ang lalaking kayang umako. Ng 4.5 milyong pisong panganib para sa kanya. Ngayon, wala na ang pader na yon.
Mga tiyo, nagkaroon lang kami ng problema sa pagpili ng produkto. Pwede ba nating extend ang bayaran? Ang bayarin noong nakaraang buwan, pwede bang gawing 6 na buwan? At yung mga mansanas na ibinalik, pwede bang ibalik nyo sa akin sa 80% ng presyo ng pagbili? Bilhin nyo ulit sa akin. Tsuking. Ang pagka-block ng account ng Greenfield Studio mo, ipinaalam na yan sa buong bayan kahapon. 4.5 milyong pisong utang. Gusto mong ipasa sa buong nayon. Tiyo, hindi po ako nagpapasa ng utang. Ang Greenfield Studio, dati, gaano karaming stock ang naibenta namin para sa inyo? Nakikipag-usap lang po ako. Kapag lumipas ang gulo at nabuksan ulit ang account, babayaran ko po kayo ng buo kasama ang tubo. May mukha ka pa bang banggitin ang dati? Ang Vampire Monk Studio. Mas mababa ng 0% ang presyo ng pagbili kaysa sa labas. At ang bayaran, pinipiga pa ng 3 buwan. Pinilit lang naming tanggapin yan. Kaninong mukha ang pinagbigyan namin? Dahil kay Yan Chuan. Nang bumagsak ang malakas na snow, si Yan Chuan ang nagmaniho ng pick-up at sunod-sunod na naghatid ng pataba para sa amin. Siya pa ang nagbayad ng pataba. Sino ka ba para magsalita? Pero ang benta, lahat yan, si Xiaoming ang nagbenta sa Lev. Kung wala ang traffic niya nitong kalahating taon, saan kayo kukuha ng kita? Ayo kasing mga hampas lupa. Walang alam sa monetization. Kung wala ang pag-emote ko, ang mga bulok nyong mansanas, makakabenta ba ng 100,000 order? Ngayon na may problema, gusto nyo akong talikuran lahat? Hindi ba kayo naniniwala sa isang salita ko? Wala nang bibili ng produkto ng baryo nyo. Nagbenta ka ng 100,000 bulok na mansanas. Sa refunds at multa, nalugi ka ng 4.5 milyon. Iyan ba ang monetization mo? Si Yan Chuan ang may gawa bago siya umalis. Sadyang pinalitan niya ang magagandang mansanas. Ng mga depektibo, paguluhin ako. Kalokohan. Xiaoming, Inaakala mo bang bulag ang lahat? Ito ang listahan ng mga wildcat na truck na inupahan mo kahapon at ang record ng dispatch. At ang record ng dispatch. 10 truck, lahat ay walang kagamitan sa pagpapalamig. Mga lumang high-sided truck. ipinapakita ng temperature record na ang temperatura sa loob ng truck ay umabot sa 42 degrees Celsius ng 2 EM. Bakal ba ang pinadala mo o yelo? Medyo mahina nga ang logistics, pero si Yan Chuan ang nagpalit ng orihinal na prutas. Talaga? Bakit hindi mo idiniki ang report na to sa mo? Noong nagmamayabang ka sa live stream. Yan Chuan, hindi mo ako pwedeng pabayaan. Kausapin mo sila. Sabihin mo, basta't huwag lang nila akong kasuhan. At payagan akong magbayad ng pa-installments. Makakabangon ako. Paluhurin mo si Xiaoming para humingi ng tawad sa kanila. Matagal mo na akong sinisante. Lumayo ka, huwag mong hawakan ang damit ko. Yan Chuan. Hindi ka naman ganito dati. 6 na buwan na ang nakakaraan, ipinangako mo kay Tiyo Kapitan. Nababalikan mo ang Greenfield. Ang pagbabalik ko ay may kondisyon na marunong kang makinig. Ang standard ng kalidad na binuo ko, sa loob ng 6 na buwan, sinira mo lang sa loob ng kalahating minuto. Para sa walang kwentang. 10.9 pesos na iiti niya. Lahat nawasak. Wala ng standard. Paano ko pa ibabalik ang lahat? Xiaoming, tumayo ka dyan. Hindi ba ikaw ang hari ng live selling? Hindi ba't kaya mong ayusin lahat ng problema? Mag-login ka sa personal account mo ngayon din. Ibalik mo lahat ng bayad sa pwesto. Para punan ang butas na 4.5 milyon. Hahaha. Ayusin ang gulo. Tsuking, nababaliw ka na ba? Hahaha. Ang kinita kong komisyon sa nakalipas na kalahating taon, naipambili ko na ng sports car, at ang bayad sa down payment, refund sa slot fee, mananaginip ka na lang ng gising. Empleyado lang ako. Ikaw ang nag-order ng paninda. Ikaw ang pumirma para payagan. At ikaw pa rin ang may-ari. Ang 4.5 milyon na multa. Lahat yan sa account ng Greenfield mapupunta. Kapag nalugi ang kumpanya at nilikida, ikaw ang makukulong. Bukas na bukas, bibili ako ng flight ticket papunta sa isang ligtas na lugar. Ikaw. Mangahas ka. Ako ang boss. Ito ay paglustay ng pondo. Isumbong mo, nakasula sa kontrata ko. Basic salary lang plus komisyon. Bawat transaksyon ay lehitimo at legal. Ay demanda mo ako. Hindi yan legal. Kalbong Lee, huwag mo kong subukan. 20% kickback. Cash, walang bank transfer. Alam mo naman ang patakaran, di ba? Boss Zhao, masyadong malaki ang 20%. Kung sa tingin mo malaki, nakapagbenta ako ng 100,000 orders sa isang gabi. Kahit pa yang may sakit mong prutas. Kahit sumigaw lang ako sa harap ng kamera. Agawan pa rin ako ng mga mahihirap na yan. Niloko mo ko. Ibigay mo sa akin ang telepono. Burahin mo yan.
Hayop ka. 20% kickback. Sinira mo ang reputasyon namin sa bulok na mansanas. Mawawalan na kami ng kabuhayan ng aming mga anak at apo. Isumbong niyo siya sa pangingikil. Huwag, huwag mo akong saktan. Ibenta mo ang sports car ko. Babayaan ko kayo. Boss Chu, ililigtas mo ako. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Sa wakas, naintindihan niya na pinaalis niya mismo ang pundasyon na kayang harapin ang mga bagyo, ngunit isang lason na ahas na sumisipsip ng dugo ang itinuring niyang kayamanan. Yan Chuan, tanggap ko na ang pagkatalo. Ayoko na sa studio. Narito ang selyo ng kumpanya. Bumalik ka lang at sabihin sa isingi na si Zhao Ming ang palihim na nagpalit ng mga kalakal na ito. Ikaw ang Nikis manager. Maniniwala sa iyo ang gobyerno. Basta't hindi kailangang bayaran ang 4.5 milyong multa. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo mula ngayon. Ako ay isang probinsyano lang na naghuhukay ng putik. Hindi ko maintindihan ang inyong mataas na antas ng lohika sa pagtatalaga ng kasalanan. At nagsimula na rin ako sa Gin Source Agricorp. Wala akong oras para makipagdrama sa iyo. Tiyo, ang mga puno sa bahaging ito ng King Shuigao, basta't itinanim ng ayon sa kamang pamantayan, ang mga dekalidad na prutas, babalutin lahat ng Green Source Agricorp sa pinakamataas na presyo sa merkado. Papasok ang mga truck sa susunod na linggo. Buti naman, Chuan, alam kong hindi mo kami pababayaan. Ang 4.5 milyon na multa, parang isang malaking lapida, nakapatong ng husto sa kanyang ulo. Tapos na ang lahat. Ang password, itong si Tsuking, para makaiwas sa buwis. May 200,000 cash sa safe niya. Sa 200,000 na yan, makakasakay na ako sa long distance na illegal na bus bukas ng umaga. At makakalabas ng probinsya para maglaho habang buhay. Ha 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 ha. Ah. Tulong. Ayaw kong mamatay. Ah, Chuan, nandoon ang tao. Yan Chuan, manahimik ka. Mag-ipon ka ng hangin para huminga. Bangon, akalad ka rin siya palabas. Bakit? Niloko kita. Niloko ko ang buong baryo. Nagnakaw ako ng pera sa loob. Halos idinamay ko ang buong kumpanya. Bakit mo ako sinagi? Kung hindi kita ililigtas, Magiging abo ka na lang. pero ang tulad mong tao, Kahit mamatay ka, kailangan mo munang bayaran ang utang sa mga magsasaka. At ang perang dinaya mo sa mga consumer. isa-isa mo itong babayaran sa kulungan. Hanggang sa wala ka ng utang. Mamatay ka na, pero wala kang karapatang mamatay ng ganito kadali. Makalipas ang isang buwan. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, ginamit ni Zhao Ming ang kanyang posisyon bilang procurement manager upang puwersahang humingi ng suhol mula sa 30 fruit farms. Ang kabuuang halaga ay 1.12 milyong yuan.
Naglathala siya ng mga peking ulat ng pagsusuri upang palitan ang mga bulok na prutas. Kahapon ng gabi, pinaghihinalaan siyang pumasok sa selyadong lugar. At tinangkang sirain ang ebidensya. Inaamin ko ang lahat. Ang sports car na nasa pangalan ko. At yung property sa syudad na binayaran ng down payment. Pinirmahan ko na ang authorization papers. I-auction ko na lahat. Yung proceeds ng pagbenta. Ipambayad sa 4.5 milyon na fine ng ETI. Ibabalik sa mga fruit farmers ang makakaya ko. Full year ng Agricultural Technology Training. Structure ng Agricultural Technology Training Class. Mag-aaral na lang ako ulit mula sa simula. Tinitigan niya ang LED screen sa gusali sa malayo. Ipinapalabas doon ang isang news report. Ang impormasyon sa pagkilala ng taunang negosyo ng probinsya sa pagtulong sa magsasaka. Green Source AgriCorp. Sa pamamagitan ng napakabilis na cold chain at quality control system. Nakamit ang zero return miracle sa panahon ng Double 11. Formal na kinilala ng Central Media bilang isang huwaran para sa revitalization ng kanayunan. Oh. Isang taon pagkatapos, sa Taglagas, ang mga puno ng mansanas sa Kingwego Village ay nagkaroon ng masaganang ani. Chuan, ang 3 hektarya dito ay pasado lahat. Ang tigas at dami ng tubig ay parehong nangunguna. Ay bots at lagyan ng green sauce level. Why, director yan, uminom ka ng tubig. Ang binata sa harapan ay nakasuot ng kupas na lumang work uniform. Ang uniform na iyon ay ang itinapon ni Chuan sa upuan sa studio. 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang binata ay hindi na nagpapahaba ng madulas na buho. Ang kanyang buhok ay maikli at nakakapit sa kanyang ani. Ang kanyang kanang paa, kapag lumalakad, ay may bahagyang pilay. Siya si Xiaoming, na pinalaya ng maaga dahil sa mabuting pag-ugali. Ang bilis ng iyong mga kamay. Ilang kahon na ang nabuhat mo ngayon? Mahigit 400 kahon. Tinulungan ko ang bahay ni Mang Wang sa silangan ng nayon. Nalagyan ng lahat ng pataba. Natapos ko na ang lahat ng basic fertilization. Walang panunuyo. Walang panloloko. Tanging tunay na pagod at kasipagan. Mang Zhao, salamat po sa pinagvideo niyo para kay Lolo. Yung maikling clip ng pagtatanim. Maraming kliyente mula sa labas ngayon. Ang nakitang video. At tumawag para umorder ng prutas namin. Ay, maliit na bagay lang yan. Kung magkailangan pa kayo ng pag-shoot o edit, tawagin nyo lang ako kahit kailan. Hindi na ako magkapanggap na influencer. Pakialam na sa pagiging sikat sa net. Kahit anong kapal pa ng filter, bulok pa rin ang bulok na prutas. Hutang buhay ko, to sa King Shuigu. Ang buhay ko, iyong iniligtas mula sa apoy. Kaya ngayon, gamit ko, tong mga kamay na sanay sa video, libreng ipakita ang magagandang prutas ng baryo, at gumawa ng tunay na dokumentaryo. Mas kalmado ang loob ko, ay sa noong kumakain pa ako ng kickback, mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Medyo tuyo ang lupa dito. Maga ka bukas. Magdala ng 2 kaiton ng tubig para basahin ng mabuti. Sige po, alas 5 ng umaga nandun ako. Sa pagdaan ng malamig na hangin sa King Shuigo, halimuyak ng mga prutas ay humahaplos sa hangin. Lahat ng intriga at panghihinayang, sa lupaing itong basang-basa, ay natapon na ng buo, at tinatanggap natin ang tunay na bagong simula.